Mga karos, gusto ko po sana magpasalamat bago po natin umpisahan itong ating vlog. Yan, nagpapasalamat po tayo sa client owner na nagtiwala at nagpa-renovate sa atin itong ating content video. Then nagpapasalamat din tayo syempre sa mga bumubuo po ng mga renovation natin dito, yung grupo po natin. Ayan, maraming salamat. Mga karos, ang content video natin ngayon, meron po kaming na-renovate dito sa Phase 4 Lumina Homes, Tansa Cavite. Isang inner Amy Row House. Ayan, check po natin mga ka-row-house yung mga improvement niya at saka yung mga scope ng trabaho ng mga pinagawa po ni client owner. Bali mga ka-row-house, meron niya po palang floor area ito na 22 square meter. 6 square meter naman po yung fence area and 8 square meter yung back extension area. Si client owner, nagpagawa po siya ng 2 kwarto, may living space, may TV console, may bar area, may dining space, may kitchen area gawa po sa aluminum yung mga cabinet, at pinalipat niya po yung dating toilet and bathroom sa may back extension area. Ayan mga karaw, sa mga gusto pong magkaroon ng idea, tapusin nyo po itong video na to. Ipapakita po namin sa inyo lahat ng mga nagawa po dito, before and after. Bali mga karaw, tapusin nyo po yung video, at syempre pinapangako ko sa inyo matatapos ang video na kayo ay nakangiti. So paano? Let's go, umpisa na po natin. Tara! So bali, Amy Row House lang siya. Ganito naman yung mga bahay dito sa Phase 4. Yan, nasa inner unit. Yan, double check muna natin. Ayan si sir, meron na rin siyang kuryente at saka tubig. Ayan, nakapagpakabit na rin siya. So check muna natin. Ayan. Bali, overall din po yung renovation dito. So pagagandahin din natin, i-improve natin. Tapos yung mga nakikita nating part na kailangan ayusin, yan, idadamay natin, ayusin natin. So tatanggalin din to. Yung mga cement board dito sa ceiling, tatanggalin din at papalitan natin ng PVC panel. Yan, tingnan nyo. Yan, bali, nagka-crack na rin. Tapos ito, may problema rito. Malakas ang flagas ng tubig siguro rito yun. Isa sa problema na nakita ko rito sa bagong project ito. So hindi kami nakita ni sir nung nakaraan na pumunta siya rito. Balak sana namin kausapin may-ari nito, diba? So one tendency kasi nito mga karos, medyo mahihirapan po tayong plastering yung likod ng asinta na gagawin natin. So mahihirapan tayo mag wall plaster dun. Tapos yung tubig, dahil ganito nga po yung likod, yung tubig mag-i-stack lang po dyan. Tapos masyadong mataas yung natural ground level nito papunta rito. So sa nakikita ko, baka tumatagos to ito, bakit ganito? At saka isang part din, baka may tagas to, malakas ang tulo. Ayan, kita naman, may mga watermarks. Ayan. So kapag nag-asinta tayo dyan, ganito yung magiging itsura niya. Ayan, papakita ko sa inyo. Ganito lang yung magiging itsura niya mga ka-row house. Kasi nga dahil meron nakaharang na nagawa doon. So ganito lang yung magiging itsura niya. Kapag umulan, may tendency papasukin po ng tubig. Tapos yung ano natin doon, yung finish natin doon sa wall sa loob, maapektuhan po yun. So maganda sana nakapader si kabilang likod ng bahay na ganito. Maganda sana ganito, no? Para didikit na lang po yung hollow blocks natin. So ang gagawin na lang po natin dyan, pupuntahan ko yung may-ari nitong katalikuran ng gagawa namin. Tapos makikiusap tayo. Mas magiging pabor nga sa kanila kasi kapag
Nalagyan namin ng pader yan at napakinis namin ng ganito. Yan, mas pabor sa kanila kaysa sa ganito. Bali mga karaos, nandito na ulit tayo. Ayan, dito nga po pala yan sa Tansa, Cavite, Lumina Homes Phase 4. So inner unit na isang row house. Ito nga po pala yung napanood nyo bago po itong ipapakita akong house renovation. So yung before and after nya, ito na po yun. So inner, so yung tema po nito black and white na may gray na may touch of walnut. Yan po yung pinaka tema nya. So dito tayo sa harapan. Gumamit po kami rito sa mga tiles. Bali yung tiles nya 30 by 60 sa mga poste. Tapos yung tatlong poste nya meron po mga pailaw yan. So dito meron sa taas isa warm light, dito naman po isa daylight. Single gate lang. May mga combination ng color ng maroon. Framing natin sa black and may highlights na white. Yung brick tile nya, si client owner po yung nag-design nito. So sa lahat na makikita natin dito, design ni client owner. Ayan. Nasa bandang harapan po yung kanyang gate. Industrial finish naman po yung kanyang roofing. Dito mga ka-row house, gumamit po kami ng mga tubular pa rin. Tubular, then industrial finish. Meron siyang sampayan. Tapos yung pailaw nya downlight 3. So sa gitna warm light, tapos 2 daylight sa magkabilang gilid. Sa mga renovation namin dito, as long as pwede magtaklob sa gilid, naglalagay talaga kami ng polycarbonate. Ang purpose naman yan mga ka-row house, para hindi po mabasa yung loob ng bahay, no? Kapag tuwing umuulan. Disadvantage, halos wala nga lang pumapasok na hangin. Pero sa tuwing umuulan, hindi ka maaabala. Fiber cement board po yung nakikita nyo rito na kulay puti. Pininturahan po natin yan. Bali share board na 1 port. Naka stainless gutter po tayo rito. Bali inside gutter yung installation nya. Then may raptor tayo rito 2x6. Yan, downspout dito sa gilid. Sa cladding gumamit kami rito ng natural stone. Yan si natural stone natin. So natural, hindi na po siya pinipinturahan ng emulsion. Hindi na rin po pinipinturahan po ng solvent sealer. Tapos sa mga gilid po, lagi namin pinipinturahan yan ng Flexiband. Kaya medyo maitim po yung gilid. Ang purpose naman natin yan, syempre pinturado lang yung kabilang side ng wall para hindi mag-penetrate at hindi mabakbak yung ating pintura. Sa harapan naman, sa facade, beige pa rin. Syempre yung sa sunod tayo sa color ng team color ni Lumina. Ayan, beige. Tapos medyo makintab lang siya kasi may finishing touch siya ng acrylic emulsion. Ayan, pasok tayo sa loob. So may tatlong ano po siya, no? Pailaw rito, lamppost, house number. Ayan. Tapos gumamit din tayo ng tubular hinges para po sa ating single gate. May stopper po tayo rito. Ay, lagay tayo ng stopper. Yan, just in case na bumangga po to. Yan, hindi po tatama sa poste. Yan, may allowance. Yung design kasi ni client owner, naka-slide po kasi yung grills nito na 1x2. Yan, ang kagandahan lang po kasi nito, kapag tuwing umuulan, hindi na po magpe-penetrate yung tubig. So mag-i-slide lang. So siguro yun yung naisip niya, kaya ganito po yung design na ipinagawa niya po sa amin. Gumamit din po kami rito 40x40 na tiles sa fence area. Yan, combination light gray earth color. Yan, 40x40 na rough tiles. Always meron po tayong floor drainage dito. Yan, para hindi po magbabasa dito sa labas sa tuwing pong summer or maganda yung weather, gusto nilang maglaba rito, magbasa, maghugas or maglinis. So dito na dediretso yan. So may connectivity na po tayo dyan para po rito sa ating culvert line. Ito yung ating pader na may pintura na beige color. Tapos naka-acrylic emulsion siya. Yung kagandahan niya mga karos, kahit ilang buwan na, halos hindi nagpe-fade yung pintura. Maganda pa rin po siya. Brick wall, ayan yung ating combination. So hindi kami nagpalit dito ng window, still window pa rin. Nagdagdag na lang po kami ng mga bakal for security purposes. Kaya medyo dumami yung bakal niya. Floor drainage. Ayan, may floor drain tayo rito. Then dito naman po may bulb tayo for siphoning. Ito yung ating stainless bulb. So ang ginagawa na lang po rito, kung sakaling mapuno yung deposito natin dito, yung septic tank, yung tatanggalin na lang po yan, naka-screw. Ayun, downlight natin. Naglagay pa rin po kami dito ng outlet for CCTV camera. At least naka-ready na. Then dun sa kabilang side, meron din po dun.
Sa main door, nagpalagay si client owner ng screen door. Yung screen door po natin dito yung full screen. Ayan yung full screen. So kadalasan yung iba gusto kalahati lang. So purpose ni client owner dito, kahit nakasara siya, syempre ito may mosquito screen na to eh. 3 layer po to ng ating net. May malaki, may maliit, at saka yung pang mosquito screen. So purpose ni client owner dito, kahit nakasara siya, may liwanag pa rin na pumapasok kasi full screen siya. Then may hangin pa rin na pumapasok. Yung iba, kalahati lang. Sa kalahati kasi may privacy ka naman, pero less naman po yung pagpasok ng hangin. Okay, dito sa ating screen door, meron siyang door closer. Purpose naman yan para bahagyang dahan-dahan lang po sasara yung screen door. Bali, ito hindi basta-basta hahampas dito. Meron na rin po siyang lock. Then yung pihitan niya, nailalak po yan. Tapos meron naman po siyang susian dito. And hindi ko nabanggit, may faucet po tayo rito. Dito pinalagay ni client owner. Service faucet natin. Dito sa interior, yung dating kulay ng pintura dito sa pintuan, pinaka main door, dati po yan chocolate brown. Since yung ano natin, yung color combination dito, white, walnut, gray, and black, pinalitan po ni client owner to. Yan, pinapalitan nila sa atin. Tapos pinalitan na rin po natin yung lumang doorknob ni Lumina. Ayan, ginawa natin lever tight. And nagdagdag tayo rito ng ating lock set. Single deadbolt. Ayan. Yan, sa amin pagka gusto nyo magpalagay pa ng another na pihitan or susian or lock or barrel bolt, yan pwede naman. Ayan, karagdagan. Dito sa loob, dating merong breaker to. Dito yung nakalagay. Yan, pinalipat po sa amin ni client owner dito sa gilid. So, sinadjust ka po pala namin para sa kanya. So, sabi ko, baka pwede natin ilipat dito. Pumayag naman siya kasi lagi na natin nakikitaan ng breaker dyan. Tapos dito nga po pala sa mga window sa loob, naka-Korean blind siya. Yan yung ginamit natin na Korean blinds. Light green, may halong konting dark gray. Yan. Sa kisame naman po mga karos, sa buong interior hanggang back extension and toilet and bathroom, naka PVC panel po ito. Then yung PVC panel na ginamit po namin dito, ito po ay dark gray wood finish na may konting light gray texture. Ayan. Wow, ganda. TV console, wall fluted panel, may header. Then yung mga combination ng kulay na ginamit namin dito para sa mga wood finish, walnut. Yan, walnut po siya. Yan ang ginamit natin. Tricolor po. Yan, tricolor. Clear glass lacquer naman po yung finish ng mga Burmese. Ito yung kanyang TV console. Naka wall fluted panel po na gray. May dalawa po siyang drawer. Yan. Tapos dito open shelves na lang. Siyempre, meron na rin po yung kable ng para sa internet. Hindi pa nga lang siya nagpapakabit ng internet, pero may abang na dyan. Ang kaibahan nga lang po pala dito sa mga pinagawa niya, nagpasadya po siya para sa LAN wire. Ayan, LAN wire para po dito sa ating dalawang kwarto. Yan, meron po dyan. Ayan, pintuan. Ito po ay solid door. Pati yung hamba, solid din. Yan, mahogany. Yan, pininturahan po ng haspe. Yan, design haspe din walnut. Yan, gusto ni Sir, dark walnut. May kita nyo yung design dito sa wall. Pasadya rin ni client owner to. Yan, meron din po tayong kornisa para po sa bawat kwarto. Yan, naka-kornisa po siya. Dark gray or seal gray. Then, PVC panel. Meron po na 4 na pin light dito. Yan, 4 na pin light at saka center light. Yung mga ilaw nga po pala rito ay binili po namin lahat sa All Home. Yan, sa All Home po lahat yan, yung mga pailaw na makikita nyo dito sa loob ng bahay. Ito rin yung ating window blinds. May abang na siya ng aircon. Yun nga lang, hindi pa siya nagpakabit ng aircon. Baka to follow na lang. Sa makikita nyo, may ilan sa part ng wall na may bracket. Ito sadya po talaga to. Tapos sa loob po nito, meron na pong foundation dyan para sa pagkakapitan ng bracket. Kailangan po kasi medyo matigas yung pagkakapitan para pag nilagay yung wall pan, at least ready na. Kaya yan, may mga saksakan pa dyan. Yan, additional na saksakan din dito. Malamang gagamit sila ng computer or desktop dito. Or laptop, kaya may mga LAN wire. Tsaka additional na saksakan. Ayan pa. Para sa internet.
Sa pagitan po ng dalawang kwarto, ito po ay may air vents para kahit pa paano tumagos yung lamig doon kapag nagkaroon na ng aircon, at saka para hindi masyadong kulob dun sa kabila. Second room. Ito yung second room natin. So yung design ni Sir sa wall, seal gray at saka yung tinge of gray. Yan, ganyan po yun. Yan. So may outlet dito dahil balang araw gusto niya magkaroon ng loop bed or double deck. Kaya meron ng separated na outlet dito. Tapos syempre ito likod po ng toilet and bathroom, kaya ito po ay naka-tiles. Naka-tiles po siya. Tapos ito na yung mga electric fan ni Sir. Kaya isasabit na lang po yan kapag na-turn over na po natin. So, 3 pailaw lang dito na pin light. Ito naman yung ginamit natin na tiles. 60 by 60. Yan, may pagka-marble type po siya. Yan, 60 by 60. Ganda rin. Yung space na to mga karos, para sa magiging dining. Yan, dining area. Tapos sa gitna, gumamit po kami ng ilaw na pendant light dito. Yan, pendant light na lang po ito. Tapos hindi ito masyadong nasa gitna. Yung ilaw niya, yan, hindi masyadong nasa gitna yan. Tapos yung pinaka-dining niya, dun po magiging gitna po yung pailaw. Kaya hindi natin masyadong ginitna para pag nilagay po yung dining table ay hindi naman po nakasagabal dito sa daanan. Yan, nagpagawa din si Sir ng bar counter. Sa bar counter natin, yung pinaka-loob ng wine rack, yan, naglagay tayo ng wall-fluted panel. Yan, naka-track light, may saksakan. Open shelves dito. Then design natin dito, meron tayong wall-fluted panel din. Tiles na lang yung ginamit natin dito. Yung 60 by 60. Kung ano yung kulay po ng tiles na nilagay po natin dito sa lababo, sa kitchen. Yan, may cooktop, kitchen sink, yung overhead cabinet natin, nagawa po sa aluminum. Range hood. Ayan, ating range hood. Yan, cooktop. Tapos sa likod po ng ating bar counter, yan, meron pong 2 drawer. Sa gawa naman nila Master Batang, yan, may air vents pa rin po yung tangke ng gas. So Black Series nga po pala yung napili ni client owner para naman po sa kanyang kitchen cabinet. Yan na. Sa kornisa, gumamit naman po kami din dyan ng seal gray. Ayan, kahit itong extension, naka-kornisa po siya. Tsaka dito sa toilet and bathroom, may kornisa din. Ayan, tinge of gray. Kitchen sink. Ayan, kitchen sink. Dito yung magiging location ng rep natin. Ayan, may saksakan na rin po siya. Tapos dito, gumamit po kami ng sliding door pa rin na gawa sa aluminum. Ang naiba lang dito mga karos, sadyang pinalagay ni Sir dito yung kanyang automatic washing machine. So ito yung purpose niya. Gusto niya nandito yung automatic washing machine. Kaya dito, meron po tayong saksakan dito. Kaya meron na rin supply. So ikakabit na lang po ito. Kaya meron na rin po naka-ready na drain po dito sa baba. Multi-point shower, tapos yung heater. May heater na rin po rito. Yan, shower set, towel holder, wall mirror. Then nagpagawa po si Sir sa amin ng shelves. Yan, naka-bracket na lang po siya. Yan, exhaust fan, pin light. Yan, naka-kornisa din. Yung ginamit natin sa cladding dito, yung wood finish na design. Ayan, kabilaan po yan. Tsaka dito, yung kabilaan. Yung texture naman ito, dark gray na may pagka-shade ng blue. Yan, dark blue. Yun, ang ganda. Tsaka yung ating niche. Tapos rock tiles naman yung ginamit po natin dito. Yan, rock tiles. Para naman po sa flooring. Yan, may bidet. Bidet, Black Series din po yung ginamit. Or yung in-install. Water closet.
Dagdag details lang nga pala mga karos, nung ginawa po namin tong bahay na to. Itong kalahati po ng ating extension, yan, simula po dyan sa dulo. Yan, simula po dyan. Hanggang dito po, nakaano po yan, nakabuhos po yung pader niya. So, hindi po kami gumamit ng hollow blocks dito. Sadya nga po kasi nga mababa po tong part ng lupa na to at mataas naman po doon. So, iniiwasan natin yung penetration ng tubig, baka po tumagos dito. Kaya nakabuhos po yan. Yan, simula dyan, sa part na yan, yung paikot, yung buhos. Tapos sa bandang gitna naman pataas, hollow blocks na po siya. Okay mga karos, yan po yung ating mga nagawa dito sa bagong turnover natin na unit. Bali, ano nga po pala to, 36 square meter na row house. Ayan, sana po mga karos na gustuhan nyo po yung ginawa namin renovation dito according po sa style and design ni client owner. So maliit lang siya, pero kahit pa paano mga karos ay napaluwag natin. Pagpasok pa lang po ng pintuan dito, pwede ka na maglagay po ng kahit 2 to 3 seaters na sofa. Pagdating naman dito is pwede ka maglagay ng 4 to 6 seaters na dining table, so conforme sa laki. So kung maglalagay ka ng dining table dito kahit 6 seater, kailangan po hindi naman ganun kalaki yung lamesa. Tapos dito marami pang pwedeng gawin sa wall na yan para mabuhay siya, para hindi po siya off-tingan. Ayan, bali ang hinihintay na lang po ng unit na to is yung ating air conditioning, yung ating mga pa-bed frame or bed box dito para sa kama, sa higaan. Ganun din po rito sa kabila. Hindi na nga po muna natin nilagay yung ating wall pan sa bawat kwarto at saka rito sa sala. So hindi na po natin ipapakita sa vlog. So kami na lang po ang maglalagay nito. Dito naman po sa kitchen, yung combination pa rin ng tin shop gray, wall fluted panel, gray pa rin. Then yung ating aluminum kitchen cabinet na black, kasi kadalasan puro black accessories kagaya ng appliances na refrigerator, kadalasan may black. So kapag nailagay po lahat ni client owner, yan magko-complement yung kanyang mga kulay. Sa kitchen naman at saka sa toilet and bathroom, so sa design ni client owner, ayan na po yung lahat. Ayun mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita at pagsama ngayong araw po sa turnover namin dito. Sana po nabigyan po namin kayo ng idea. Gusto ko nga lang din po sana magpasalamat kay client owner sa pagtitiwala. Also sa ating mga kasama na gumawa nitong bahay. At saka sa mga naging parte po ng renovation natin. Sa mga gusto nga po pala ng aluminum, all kinds of aluminum, ito yung contact ni Master Batang. Yung nag-install ng screen door at nag-install po ng ating mga kitchen cabinet dito. Also yung ating sliding door. Yan, maraming salamat kay Master Batang. Sa mga gusto magpagawa, paki-contact na lang. Ito yung kanyang contact number. Then sa Korean Blinds, maraming salamat din kay Sir Ricky De Losa. So si Sir Ricky De Losa, ito po yung kanyang contact number sa mga gusto magpagawa din. So paano mga karos, kita-kita na lang po tayo sa susunod na video. Ayan, God bless po sa ating lahat. Huwag nga po palang kalimutan mag-like, paki-share na rin yung video kung nagustuhan nyo. So padamihin natin yung views nito mga karos para mapanood din po ng ibang nangangarap kumuha ng kahit 36 square meter lang. Ganito pala, pwede palang mangyari yan. Na meron pong living space, dining space, kitchen, toilet and bath, at saka 2 kwarto. So ayan, sana nabigyan ko kayo ng idea. Paki-share na lang. Tapos binidyoan nga po pala natin tong unit na to na medyo magdidilim na. Gusto kasing makita ni client owner kung ano yung itsura. So ito medyo dilim-dilim na. Ipakita natin sa kanya. Opya. Yan. Oh, ganda, liwanag. So hanggang dito na lang po muna. Yan, God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna. Wow. Ang lamig sa mata. Ayan, dito sa loob.